bago nating series, Debunking Ivor Myers Fact Check. 15 fact check po. I'm sure marami sa inyo ang pamilyar dito at marami nga po na in fact marami nagpapadala sa akin ang mga link nito, videos, naging trending ito para ba kasi sa mga kapatid natin Seventh-day Adventist, wow, this is the end of the former Adventist Fellowship kasi kahit pa paano right now merong talagang nag-podcast na isang kilala na isang Adventist preacher, magaling na evangelist si Pastor Ivor Myers, sumasagot na sa mga former Adventists na sa kanilang mga puna at sa mga expose about Ellen White. Pero ako po kikilos ng Holy Spirit na sabi sa akin ng Holy Spirit ay gawin natin series ito dito sa ating podcast every Saturday. Yan po. At siyempre, yung ating 7-day Adventist Answered Prayers, tuloy-tuloy po yun. Ngunit bibigyan natin ng special episode itong ating gawin series ngayon. Meron kasi binigay siya na 15 fact check para daw i-check yung mga panatang di umano ng mga former Adventists tungkol sa false teachings ni Ellen White at ng 7-day Adventist. Well, karapatan niya yun at yan siyempre yung trabaho niya, pastor siya ng Adventist, kilala siya, maraming naniniwala sa kanya. So I believe naman na sincere siya sa kanyang ginagawa. Well, kami din naman po ay sincere. Sincere na gusto namin maliwanagan kayo kung ano ba talaga ang totoo. We're not attacking the person of Pastor Ivor Myers. No. No. We love this person kasi alam ko na sincere din siya. Maaring hindi ko sinasabi, brother Toto, na intention niya manloko ng tao. Hindi ganun. Wala tayong karapatan mag-judge sa kanya. Ginagawa lang niya yung trabaho na alam niya dahil pastor siya ng Seventh-day Adventist. No? Kasi po, ilalagay natin yung ating sarili. Lalo na ako, 24 years akong debater. Alam niyo naman, nagtatravel ako, napanood yung mga video ko, mga debate ko. Ganyan din ang nararamdaman ko yung damdamin ni Ivor Myers. No? Kasi andyan siya. He has to do it. He has to defend the faith. But it doesn't mean na tama siya at dapat siyang paniwalaan. Lalo na, tayo ay galing dyan, brother Toto. Ikaw ay 40 years, ako 24 years, no? At hindi biro po yung ating dinaan ng mga experience yan. At somehow nakikinabang tayo ngayon. Kasi itong mga knowledge natin at yung mga experience natin dyan, yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos kung bakit tayo naliwanagan, yun ang ating ginagawa ngayon. Okay? Kaya yung lahat ng sinasabi ni Pastor Ivor Myers, brother Toto, alam niyo lahat ng sinasabi niya, lahat ng argument niya, yung 15 fact check. In my point of view, in my humble point of view, sa akin kulang pa yun. Marami pa akong argumento na ginagamit ko to defend Ellen White. Marami akong ginagamit ko na talagang effective. Kaya pagka-crusade noon, pag-Adventist nagpo-crusade ako, kahit ang topic ko is about the spirit of prophecy, Ellen White, Revelation 12:17 through church, ang daming nababaptize kasi I know how to convince them using their teachings and doctrines. Kaya wag sana tayong questionin na para bang wala tayong karapatan magsalita, bakit puro Adventist ang ating ina-atake. So po, dyan po ang training namin. Sayang naman kung hindi namin gagamitin to compare it with the light of the true gospel salvation na ating natutunan ni Brother Papa. So, ito po yung merong 15 different fact check. Hindi natin sasagutin lahat yung 15. Kaya sinabi ko kay Brother Toto ay gawin natin isa-isa. Kaya ito yung magiging series, 15 series to. Abutin din tayo mga 3 months. Praise the Lord. At gusto kasi namin mahimay at maliwanagan talaga kung ano man talagang ibig sabihin. Basta like what I said, hindi natin sinisiraan si Ivor Myers. I know he's sincere. But in our point of view, he's sincerely wrong. Maybe he doesn't know what he's telling us is really wrong. At masasabi namin mali kasi galing kami sa ginagawa. Let's have a word of prayer. Yes po, sige po. Okay. Heavenly Father, maraming salamat po sa gabing ito. It's a beautiful night. Salamat po sa inyong blessing sa amin at gayon din ang power ng Holy Spirit
Thank you, Lord. Na kumilos at kumikilos sa mga puso ng mga mananampalataya. Amen. Na ang kadiliman ay matanggal at ang liwanag ay pumasok. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa dugo ni Kristo na siyang Amen. naglinis sa aming mga kasalanan at nagbigay ng kapatawaran. Maraming salamat, Panginoon, sa ngayong gabi at maraming salamat po sa inyong presensya sa aming programa. Amen. Ito ay aming dinadalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo at Tagapagligtas. Amen. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, ang ating debunking Ira Myers fact check ay ang layunin natin ay hindi lang basta mag-debunk. Ang layunin natin kasi mga kagaya namin, kagaya ko na defender natin ni Ellen G. White. Of course, sa aking pananaw, yung mga sinasabi ni Ira Myers nung pinanood ko yung 3-hour video presentation nila ng kanyang asawa. Hindi na bago sa akin yun at para sa akin na defender ng SDA dati ay parang walang bago ko narinig. Walang bago. Parang nire-recycle lang niya kung ano yung sinasabi ng leadership ng Seventh-day Adventist, kung anong dapat sabihin. Okay? Ganun ang nakita ko at wala akong nakitang bago kasi lahat ng mga kino-quote niya na Ellen White titles, very familiar ako doon. Yun din actually ang ginagamit ko. At sabi ko nga kanina, marami pa siyang hindi ginagamit ko doon. But hindi ko sinasabi na mas magaling ako kaya ibang minds. Pero po siyang sariling presentation. Kaya yun ang ating isi-check ngayon. So ang mangyayari ngayon, ang ginawa kasi niya, fact check. Meron siyang video na fact check. Pina-fact check niya yung mga former Adventists, mga presentation ng former Adventists. To be more specific, ang kanyang dinidiscuss dito yung nire-repeat niya yung sa programa The Paris program ng mag-asawa na Perry na nag-discuss about Seventh-day Adventists at saka si Eric Mason na kanilang resource person at what more yung aking kaibigan na si Elsie Jr. Thunder Langston. At yun ang kanyang dinidebunk dito ni Ivan Myers. Kaya naman narinig ko rin na naging trending ito sa Pilipinas at dito sa Facebook at maraming Adventist na maraming kapatiran tayo dito sa former Adventist na nagsasabi na maraming nagpapadala sa kanilang mga videos, mga Adventist na para bang sinasabi, o ito, panoorin nyo, na-debunk na yung mga sinasabi ninyo. I don't blame them. No? I know how sincere those people are. I don't blame their sincerity kasi naman defender ng faith. Gagawin yun. Hindi ko kayo minamali doon. Pero like what I said, dating defender nyo ko, alam ko yung in and out. I was once inside the box of Adventism and alam ko kung paano nila minamaniobra yung mga bagay-bagay para magpalabas na tama sila. So sa gabing ito, unahin muna natin tapusin yung fact check number 1. Ang fact check number 1 is about SDA's official teachings, place Ellen White above the Bible. Kanyang sinisita dito yung sinabi ni Reverend Elsie Jr. Thunder Langston na si Ellen White ay tinuturing na mas mataas kaysa sa Bible. No? Mas mataas kaysa sa Bible kung hindi man siya pantay sa Bible. At sabi niya, hindi totoo yun. Dahil gumamit siya ng mga writings ni Ellen White, hindi naman yun sinasabi. Now, gusto ko ipapansin sa inyo, ang title kasi ng kanyang fact check mo, SDA's official teachings. Sinasabi daw ng SDA, official teaching. Pag sinabi po kasi official teaching, yan po talagang official position ng Seventh-day Adventists sa buong mundo. At naging official ito kasi pinagbotohan, pinagkaisahan ng General Conference na siyang governing body ng leadership ng Seventh-day Adventists worldwide. No? Although, ngayon pa lang, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, of course, sa kanilang fundamental belief, sa kanilang mga official position, hindi nila siyempre aaminin
na si Ellen White ay about the Bible. Yan ha? Kasi baka may magtanong sa atin mamaya, saan mo mababasa na sa any official document ng official SDA teachings na sinasabi nila na mas mataas si Ellen White kaysa sa Bible. Of course, hindi ko sinasabi na yun ay nakalagay at nakasulat sa inyong official teachings at hindi na talaga sasabihin niya. The same way kung paano rin ninyo tinatanggi na ang Adventists ay hindi naniniwala sa salvation by works. No? Alam po hanggang ngayon, nagtatanungan pa yan. Maraming nagsasabi ang Adventists ay work-based salvation, hindi sa by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Now, nung ako yung pagdebate noon, nagtatanggol kong Adventist, sinasabi ko, natanong ko dun sa mga nagsasabi sa akin na work-based salvation daw Adventist. Ang pagtatanggol noon at tinatanong ko, saan nyo nabasa sa aming fundamental belief at statement of belief na ang belief ng Seventh-day Adventist ay work-based salvation? Yung aking mga nakalaman noon, mga evangelical din, mga pastor din, wala naman sila maipakita sa akin document. In fact, pag binasa nila yung official teachings, yung fundamental belief, 27 fundamental belief doon, ang nakalagay doon, ang Adventist ay hindi naniniwala na ang bawat isa ay maligtas ayon sa gawa. Hindi sa biyaya. Also yun, napakita ko. Pero, ano pong point ko dito? Ang point ko dito, mga kaibigan, madali sabihin, pero mahirap gawin. Ano ibig sabihin? Madaling sabihin ng mga Seventh-day Adventists na wala talaga sa official teachings nila na si Ellen White ay pininiwalaan na kapantay o mas mataas sa Bible. Siyempre, hindi nila sasabihin niya. Kasi, common sense lang. Kung ilalagay nila yan sa kanyang mga fundamental belief, hindi wala nang papasok sa kanila. Hindi wala nang maniniwala sa kanila. Hindi wala nang magpapa-Bible study sa kanila. Kaya siyempre, ilalagay nila kung ano yung maganda na sasabihin. Kung ano yung parang tugma sa paniwala ng Orthodox Christianity. And that is the problem with the Seventh-day Adventist Church. Dahil nga sabi ni Brother Toto kanina, magaling sila maghunyango, magpalit ng balat. Parang, alam mo yun, nagbabalat kayo. Ganyan kasi, meron na kasing record po, mga kaibigan, sa history. Na talagang diyan magaling ang mga Seventh-day Adventists na mag-deceive sa mga tao into believing na sila ay Orthodox Christianity ang kanilang turo at sila evangelical in their teachings. Nabanggit natin dito maraming beses na yan ay nangyari noong mga 1950s nung napaniwala nila noon si Dr. Walter Martin. Kilala niyo po si Dr. Walter Martin. Siya po ang author ng The Kingdom of the Cults na very popular at kilalang-kilala, ginagamit ng maraming Christians how to deal with the cult. Si Dr. Walter Martin kasi noong 1950s pa, expertise niya. Yung paano mag-witness sa cult, paano expose ang maling turo ng mga kulto. At kasama doon sa una niyang mga libro, kasama doon sa mga listahan ng mga cults, Jehovah's Witnesses, Mormons, Seventh-day Adventists. Pero noong mga 1950s, nakipag-appoint siya sa General Conference sa Central Office Administration ng Seventh-day Adventists. At for 2 years conference meeting with the scholars and theologians ng Seventh-day Adventists mga leadership, lahat ng mga tanong niya, sinagot ng mga scholars ng Adventists. At ngayon ng ating napagdikod na, matagal tayo nagkaroon na tayo ng presentation tungkol dito. Although, alam ko mahirap sa mga kapag-ibigan natin Adventist na tanggapin ito. Bandang huli lumabas na talagang palabas lang pala nila yon. They try to use terminologies, mga jargons na pang-evangelical. They try to use salvation by grace alone. We are not saved by works. Kaya, after 2 years, napaniwala nila itong expert sa kulto na si Dr. Walter Martin. Napaniwala nila sila na hindi pala sila kulto.
kundi mga Christian, part of the body of Christ ng Christianity. Dahil doon, sumulat si Martin ng libro, meron ako dyan, The Truth About Seventh-day Adventists. Ayun, doon na po niya sinabi na after 2 years na pagipagtalastasan sa mga Seventh-day Adventist leadership, natanto ko na ngayon ang Adventist ay hindi ko to kundi Christian. Sila belong to the body of Christ. Yun ang nangyari. And yun nga, in short, sa madaling salita, bandang huli, before Walter Martin dies, nahalata niya na na-deceive siya. Paano siya na-deceive? Napaniwala siya dahil sa paggamit ng mga terminology na para bang evangelical ito mga Seventh-day Adventists. Hanggang sa namamatay siya noong 1989, ina. Pero yung kanyang ministry, yung Christian Research Institute, nagpatuloy yan, may mga successor siya, sila Kenneth Samples. Ngayon lang naglabas sila ng statement na since ang Adventist talaga ay na-deceive sila dahil sila yung nagamit nila yung pagiging hunyango ba? Nagbalag kayo, kunyari evangelical. But sa salita lang. Pero pagdating sa actual na practice sila, sa kanilang hindi sila gano'n. And that is what I'm telling you, mga kapatid. Kung bakit itong ating sinasagot ngayon, si Ivor Myers, pagka ikaw walang alam sa ganyang background, madadaya kayo. Kasi parang, wow, oo nga, no? Ganda ng explanation, na-defend siya. Pero hindi gano'n. Una natin clip na ipi-play ay tungkol po sa ginamit ni Ivor Myers na term, yung policy na tinatawag na poisoning the well. Sabi ni Ivor Myers, ito kasi mga anti-Adventists, yung mga former Adventists kagaya namin, gumagamit daw kami ng tinatawag na poisoning the well para ang mga Adventists ay siraan. Ano po ba yung ibig sabihin ng poisoning the well? Ito, i-play natin yung video clip at hayaan natin si Ivor Myers ang magpaliwanag. So put a 1 in the chat if you ever heard of the term poisoning the well. Poisoning the well. Let me go to the screen. Read this. Poisoning the well is a type of informal fallacy where adverse information about a target is preemptively presented to an audience with the intention of discrediting or ridiculing something that the target person is about to say, or we might even say institution is about to say. It is a logical fallacy that occurs when negative facts or suggestions about a speaker are given to an audience as a deterrent in an attempt to discredit what that person is about to say. Poisoning the well is also defined as preemptively raising ad hominem arguments. In other words, arguments that don't deal with the subject, right, but attack the person or the entity itself rather than deal with the subject, right, in order to discredit someone. And this is what I saw happening. If someone says, hey, that well is poisoned, nobody's going to want to drink from it, right? Right. So when you get on and instead of presenting Bible verses, right, you spend your entire presentation talking about things like, let me just put it up on the screen, Adventists aren't even a denomination. I was almost thinking they were getting ready to say, they're not even real people. I was just like, how far is this going to go? So Adventists, they're not even a denomination. And then there were things said like, don't trust their words. They use the same lingo, but mean something different. Yeah. So let's come back for a moment. Here's what that means, you guys. Here's what they were effectively doing. And I'm not talking about Preston. I'm talking about those who were presenting. I'm talking about Elsie and Mason. This is what was happening. You guys, whatever Adventists say, don't trust them. Even if they say to you, hey, we don't believe that Jesus is a created being, they have a different meaning for the word created and being, and you just can't trust them. Right. So that what happens is, no matter what we say in response, it's a lie. It's a lie. You've poisoned the well. Don't trust anything they say. You're planting the seeds of distrust. Barack Obama was born in Kenya. Don't listen to anything else. Don't listen to him. He's lying. Anything that comes out of his mouth is a lie.
Yan. Yan yung sinasabi natin na poisoning the well. Brother Toto. Ano? Effective ito, no? Effective ito para sirain yung credibility ng tao. Sabi nga dun sa kanilang definition, ito ay poisoning the well is also defined as preemptively raising ad hominem arguments in order to discredit someone. Okay, so yun ang kanyang bigay-bintang doon sa mga, actually ang kanyang direct na pinatatamaan, yung The Paris na mag-asawa at si Eric Mason, hindi naman mga Adventist eh. Kaya siguro nagamit itong poisoning the well kasi hindi naman sila galing sa Adventist. They do not know don't have any background sa Adventism. At sabi nga ni Eric Mason siya learner. Ngayon pa lang siya natututo kung anong paniwala ng Adventist. Hindi siya pamilya. At ang resource person na si L.C. Thunder Lariston, di ba? Sa video. Kasi po pagka hindi naman Adventist, so very shallow or vague yung kanilang understanding. So pwede niyang sabihin yun na kasi nilalason lang ang balon nung kumbaga mga isinulat or mga itinuturo ni Ellen G. White at kasama na doon ng church organization. Pero ngayong gabi, iibahin natin kasi nga tayo ay galing doon sa poisoned well. Yes. Nakalabas tayo. Lumabas tayo kasi nga, di ba, lasing na tayo doon sa poison. Amen. Pero by the grace of God, ngayon, a little voice that's calling out doon sa wilderness na yung nga sinasabi dito sa mga kaibigan at mga mag-anak natin sa SDA Church na pakinggan niyo yung sinasabi namin kasi nga itong kina-counter or dinidebunk namin ay kasi galing kami dyan. Kaya Pastor Ron, sige, poisoning the well, so ginagamit niya to. Kumbaga, kaya pagka nilason mo na, siyempre hindi ka inom doon sa may lason. So sabi mo, huwag ka na uminom dyan, huwag ka kumuha ng tubig dyan, may lason dyan. Para, kumbaga, kinakabit na to sa kanila na sila daw ay nilalason ng mga taong nagkikriticize sa kanila. Kaya bago pa sila magsalita, sila ang credibility nila. No? Well, ang masasabi ko dyan, Brother Toto, maaaring applicable yan dun sa mga walang background sa Adventist. Kasi wala silang background eh. Pero hindi sa atin applicable yan, ng mga former Adventist. Hindi tayo applicable yan. Dahil nga ng pagkakasabi mo, galing tayo doon sa well na yun. No? At talaga may lason, kaya nga tayo malis eh. At ngayon, yung lason na yun, yun yung ating sinasabi, bilang warning sa mga Adventist na huwag kayong pumunta dyan, huwag kayong kumain ng aral nila, huwag kayong maniwala sa doctrine na kasi may lason. Galing kami dyan. Yun ang ibig sabihin nun. So, yun ang ibig sabihin natin. Yun ang balik natin kay Pastor Ivor Myers, no? Well, kami, hindi kami naglalagay ng lason. Kasi may lason na kaya kami galing daw. Alam yung namin lason na yun, may lason. sinasabi namin kung ano yung lason na yun. Andiyan yung lason na si Ellen White, hindi totoong propeta. Andiyan yung lason na investigative judgment, wala kang assurance ng salvation. That is poison. Poisonous teachings yun. Andiyan yung salvation by work. Ang Sabat ay magiging test ng kaligtasan. And the end, may national Sunday. That is poison. Kaya, hindi na namin kailangan. Hindi natin kailangan lasonin. Hindi na kailangan kasi galing tayo doon, alam natin. Meron ng lason. Kumbaga, ang comment ko lang is, ayun nga, kung hindi kayo serious na 7-day Adventist na napag-aralan yung mabuti yung doktrina, then medyo maingat kami sa inyo kasi maaring ang sasabihin ninyo kung ano lang yung narinig nyo sa pastor. Kung ano lang yung naituro sa inyo sa Sabbath School. Pero kung kayo'y seryosong Adventist na talagang may file kayo, talagang sinasaliksik niyo yung salita ng Diyos at talagang binabasa niyo araw-araw ang salita ng Diyos at hindi kayo limited doon sa tinatawag nating echo chamber na paulit-ulit lang yung naririnig niyo na wala kayong naririnig kundi sa loob lang. Kasi alam niyo, nung nanggaling kami diyan, ang mga ordinary Adventists,
hindi naman sasabihin openly na bawal makinig sa ibang mga teaching. Pero ang ano nila is ang style is dito lang tayo, huwag tayong gagamit ng ibang materials kasi yes. maliligaw tayo. Ngayon nagtataka ako, napakatagal ko sa pagiging Adventist na bakit ganun? Yung mga times na kumukuha ako ng materials, binabasa ko, sabi ko maganda naman siya. May transformative na value when it comes to Christian life and character. Pero hindi, kami pinagbabawalan, nasa youth pa sa board. Dumaan sa board at na-reject. Sabi nila, hindi kahit na pag-aralan nila, hindi Adventist material, pero righteousness by faith, ayaw nila. Kasi kailangan daw, yun nga, materials ng Seventh-day Adventist, publishing ng Seventh-day Adventist, at saka si Ellen G. White dapat na babanggit. So ako, I'm not lying. Hindi ako nagsisinungaling. So huwag niyong pagagalitan yung whistleblower. Pag narinig niyo, pag-aralan niyo, bakit kaya itong taong ito or itong mga taong ito nagsasabi at meron silang pinakikita. Sa umpisa pa lang, napaliwanag na natin yung poisoning the well. Actually, kung meron mang guilty sa tinatawag na poisoning the well, ay hindi kami na former Adventist. Hindi yung mga Adventist na naninira sa atin, nagpapash, na nagtampo lang, yan may kasalanan, nag-dispal ng pera, kaya pinalis sa Adventist, tiniwalag. Di ba nung ako'y umalis sa Adventist yung mga dati kong kasamahan sa apologetics, sila Cesar Tison, John Amica, Richard Thompson, anong ginawa nila? Nagsama-sama sila. Nagsama-sama at tapos nakikikwento. Na nakita daw nila ako, nagpabaptize na sa CCF, may nakakita daw sa akin, meron pa daw akong baptismal certificate, at ako daw, merong ganitong kasalanan, kaya ako inalis. Yan po ang poisoning the well. Sinisira nila yung credibility ko kasi alam nila napakalaking dagok ako para sa Seventh-day Adventist sa Pilipinas. Why? Kasi alam nila marami akong information na ilalabas na makakasira sa kanilang church. So ang ginawa ng mga layman at mga debater ng Adventist, they poison the well. Lagyan nila ng lason yung balon. Para pag nagsalita ako, wala nang maniniwala sa akin. Bakit? Kasi sabihin, nagtampo lang pala yan . Kasi ano lang pala yan, hindi na pagbigyan. Ngayon, hindi na pagbigyan. Nagtampo sa mga pastor, ganito, ganyan. That is poisoning the well. So mga kapatid, mga kaibigan, mga Adventist, kung nagpaplano kayo na ipopoison yung well namin, wag na po. Kasi si Ivor Myers, si Ivor Myers mismo, yan nag-defender ninyo. Alam niya kung anong ibig sabihin poisoning the well. Sisiraan mo yung credibility ng tao para wala nang explanation pa, wala nang explanation, walang makikinig sa akin. Yan po ang ginagawa ng ibang Adventist. Hindi naman lahat. Ng ibang Adventist. Diba, Brother Toto, isa may mga nag-comment sa atin dito. Nagtampo lang yan. Hindi nang napagbigyan. That's poisoning the well. Alright, so i-ano natin to, Brother Toto, napakalaga, maunawaan nila yung ating susunod na video na i-play. Dito sa susunod na video na ito natin i-play, mga kaibigan, ay pinaliwanag ni Pastor Ivor Myers na mali na sabihin ng sino man, kahit ng former mga Adventist, na mas mataas ang Bible si Ellen White kaysa sa Bible. Dahil si Ellen White mismo, as official statement ng Seventh-day Adventist, hindi sinasabi na si Ellen White ay mas mataas sa Bible. Of course, kaya na sinabi ko, hindi naman talaga yan sasabihin sa inyong fundamental belief. Kasi nga, may background po kayo, ang Seventh-day Adventist, may background na yung pagiging hunyango, nagbabago ang kulay. Nagbabago ang kulay. In fact, iba yung pang-front nila, iba yung pinapakita lang sa front, yung mga salita at mga terminology na ginagamit sila sa libro at sa mga statement nila na talagang, wow, si Ellen White pala, hindi siya kapatay ng Bible. Pero mamaya makikita nyo na hindi ganun talaga ang resulta. Kaya, sana po, pag-print nyo po, mga viewers namin, kung kayo po ay Adventist na nagmamahal sa katotohanan,
sana po itong ating presentation ngayong gabi ay makaano sa inyo, makabukas ang isip mo. So ano yung sinasabi ni Pastor Ivor Myers dito sa ating second video clip? Nasabi na, hindi ganyan. Para sa Adventist, the Bible is supreme. Ito po ang video clip. Fact check number 1. Up on the screen. SDA's official teaching placed Ellen White above the Bible. The question is asked, is Ellen White's writings here and the Bible here, or is it here, or is it here? All right, so let's see what no, please note what he reads, okay? He's actually reading from our official beliefs, and the amazing thing is what he read. So let's go to the screen, and here's what he read. The scriptures testify that one of the gifts of the Holy Spirit is prophecy. The gift is identifying Mark of the remnant church, and we believe it was manifested in the ministry of Ellen White. Her writings speak with prophetic authority and provide comfort, guidance, instruction, and correction to the church. And I'm shocked that he actually read this next sentence. They also make clear. So y'all put the word clear in the chat for me, please. They also make clear that the Bible is the standard by which all teachings and experiences must be tested. What is our official teaching when it comes to Ellen White's writings and the Bible? In our fundamental beliefs, right there, he said the words. They also make clear, Ellen White's writings also make clear that the Bible is the standard by which all teachings and experience must be tested. Fundamental belief number 1, you'll see it on the screen. Fundamental belief number 1, the Holy Scriptures are the supreme, not one of the supreme, but the supreme authoritative and the infallible revelation of his will. This is a fact check, you guys. This is not some kind of, well, you say this, but we say, no, it's literally in our fundamental beliefs, right? That the Bible he said the words. And to me, this was magical. It was magical that 132,000 people that watched that video, I don't know how many of them, but actually didn't hear that sentence. Her writings make plain that the Bible is the supreme authority. Okay. So, nakita natin sa presentation na binasa ni Ivor Myers yung fundamental belief, which is totoo naman. Wala ngang official teachings sa kanyang official statement na sinasabi na si Ellen White ay mas mataas sa Bible. Which is expected talaga. Di ba? Expected talaga. Ba't naman nila ibibisto yung sarili nila? Ba't nila ibibisto yung sarili nila? Walang taong gusto makakumbinsi na sumama sa kanilang grupo na ibibisto yung kanilang totoong intensyon. Yan ang sinasabi ko. Kaya hindi ko mo nakalagay sa fundamental belief statement na official position na Adventist na ang Bible ang supreme. Si Ellen White ay below the Bible, hindi mataas si Ellen White sa Bible. Papaniwalaan niya. Nabanggit nga ni Myers hindi daw sila parang double talk na iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Which, I don't know kung hindi niya alam sa sarili niya. Pero siyempre, he has to say it to convince many people na mali talaga ang pinaparatang ng mga former Adventists na ang Bible ay supreme. Pero ganun nga ba, mga kaibigan? Sorry ho hindi ako yung tao na basta lang makatutol. Nakakapagod kasi yun Yung basta katututol, Brother Toto. Nakakapagod yun. Ako, kasi galing ako dyan, alam ko talaga ang ibig sabihin, ginagamit ko. But I'm not convinced sa sinasabi ni Pastor Myers, no? Kasi kung uulitin natin yung kanyang binasa na
Ito yung nasa fundamental belief. In fact, nasa website ng official to. Na sabi ganon, sa Adventist.org, her writings speak with prophetic authority and provide comfort, guidance, instruction, and correction to the church. They also make clear that the Bible is the standard by which all teachings and experience must be tested. Diba? Sa unang basa na naman, well, okay. Maganda nga. Wala nga silang sinasabi na si Ellen White ay siya yung mas mataas sa Bible. At binasahan pa niya ng fundamental belief na. No? So, meron akong ipapapansin lang sa ating mga kaibigan tungkol dito sa statement na ito. Okay? Meron akong papapansin sa inyo. Ito po ang fundamental belief statement nila since 2020. Binago nila yung statement. Yung kanilang statement before 2020, noong 2019, ito talaga, nasa fundamental belief. Kaya, ang babasahin ko yung the gift of prophecy statement nila noong 2005, doon sa kanilang 28 fundamental belief book. Kaya po, ito po ay pinakita ko yung actual na face ng libro, yung page niya. Number 18, the gift of prophecy. Sabi dyan, one of the gifts of the Holy Spirit is prophecy. This gift is an identifying mark of the remnant church and was manifested in the ministry of Ellen G. White, the Lord's messenger. Her writings are a continuing and authoritative source of truth, which provide for the church comfort, guidance, instructions, and correction. They make all clear that the Bible is the standard by which all teaching and experience must be tested. Yan ang naabutan natin yan, Brother Toto. No? Pero dumating ang time, marami kasing nakapon na dyan so sa saliting naka-highlight ko na salita na. Her writings ay continuing and authoritative source of truth. Maraming nakapon na dyan. Lalo na yung mga former Adventists. Ibig sabihin, dalawa ang source of truth ng mga Adventists. Hindi lang pala Bible. Hindi, dalawa. At dahil dyan, si Ellen White, kapantay siya ng Bible. Kapantay siya ng Bible. Kasi the Adventist official teachings also says that yung inspiration ni Ellen White at yung inspiration ng Bible ay iisa lang. Kung paano in-inspired ng Holy Spirit yung authors na sumulat ng 66 books ng ating inspired Bible, ay ganun din po ang proseso ng inspiration na natanggap ni Ellen White. So, in inspiration, they're equal. Authority equal. Ang pinagkaiba lang ng sulat ni Ellen White, hindi lang siya nasama sa Bible. Kaya ang tawag ng scholars niya at mga theologians sila sa PRI, ang sulat ni Ellen White ay tinatawag na non-canonical inspired writings. Hindi siya tinatawag na scripture. Kasi ang scripture na term ay angkop lang yung itawag doon sa 66 books na nalalaman ng Bible. It so happened na nung lumitaw si Ellen White, ginamit daw siya ng Panginoon the same process of inspiration kung paano inspired yung mga sumulat ng Old and New Testament. Pero unfortunately, close na ang canon ng scriptures. Close na ang canon ng first century. So hindi na pwedeng dagdagan. Kaya ang tawag na kay Ellen White, non-canonical prophet. But it doesn't mean walang authority yung sulat ni Ellen White. Meron siyang authority. Kasi yung inspiration niya is equal. And the same inspiration kung paano tinanggap ni Isaiah, ni Ezekiel at ni Daniel yung pagsulat nila na inspired. It so happened na pinagkaiba lang. Hindi siya nasama sa Bible. Correct. I think later on mapapakita nyo rin that this was actually the delegates of the 2015 General Conference in session agrees to what you've just said, and that is going to be presented later with the link na yun nga, sabi nila, quote-unquote, we affirm our conviction that her writings are divinely inspired. Di ba? Tama ba yun? Pareho. So, divinely inspired. Nung araw, hindi ko pinapansin yun kasi nga sabi ko,
these things, ni-reaffirm lang kasi nung araw alam na natin yan na divinely inspired. Hindi ko kasi naintindihan, what does divinely inspired mean? So as we dig deeper into the words of Ellen G. White herself, there were writings that she said she's more than a prophet, hindi ba? So, yes. But syempre, when you say more than a prophet, ano yun? So as you investigate further, kaya nga ini-encourage ko yung mga nakikinig ngayon na Seventh-day Adventist, be diligent, be intentional, be deliberate in studying your doctrine. Amen. Amen. Just as Pastor Ron and myself. Amen. And hindi lang yan yung wag tatamad-tamad. Kasi this is a very serious matter. It involves your salvation. It involves your eternal life. Yes. Imagine nyo, we don't want, okay, sa amin we're just messengers. And the message we're bringing to you is that we don't want you to be surprised that one day when you face Jesus Christ and He asks you, for example, for the sake of argument lang, mag-uusap lang naman tayo dito. So what do you have that I will allow you to enter to the kingdom of heaven? Sasabihin mo ngayon, because I keep the 10 commandments. Nako. And I have the faith of Jesus Christ and I keep the 10 commandments. Hindi yun ang sagot. Because righteousness by faith is to believe in Him and Him alone, and not by works, so that no one can boast. The mere fact na sasabihin mo kay Jesus yun, that I kept the 10 commandments, you are boasting already in the presence of God, na God, kaya mo ko papasukin kasi I have faith of Jesus. Hindi faith in Jesus, faith of Jesus. Yun yung na commandment keeper din. I'm a commandment keeper. That's why I deserve to get into heaven, because I have follow the example of Christ. I have achieved sinless perfection. So, yun yung nakakatakot. And that's why deception is not, when you are going to be deceived, hindi yan right in front of your face. It's going to be, I like the word na ginamit ni Ivor, magical. Hindi mo mahalata. Siya, ginagamit niya yung magical, pero siya, hindi niya nakikita kasi nandun siya sa loob ng magic. Yeah. It's inside the box. Tayo nasa outside the box. Yung worldview ng Adventist is a box na you cannot escape unless you dig deep into the words of Christ and go outside the box. And go outside the box and see from outside. So how does it look from a distance? Ngayon, kung pinanganak kang Adventist, I'm sure paulit-ulit na lang yan ever since, so you're already fed up with hearing it. Inassume mo na well, I'm a member, okay na. Or you could be discouraged later on. Pero kung na-convert ka, it will take you years. Yung mga bagong convert, syempre, ano pa yan, masigasig. At saka yung lalo na yung mga nagde-defend ngayon. Pero yun nga I challenge them, are they really going into scriptures or they're just using the materials of the Adventists on how to answer? Di ba? The opposition. So, di ba? So yun, we like the word fairness. And tonight, we will be as fair as possible for your sake. Di ba? In fairness. Di ba? We are listening to your mga comments, and in fairness, to be equal, we will now see why Ellen G. White is viewed by the Seventh-day Adventist as I think for me, much better than the Bible, or equal, if not even superior. Okay, Pastor Ron, sige, tuloy niyo. Tama ka dyan. Thank you, Brother Paul, sa magandang sinabi mo. Kaya po, mga kaibigan, ngayon, naging controversial nga itong phrase na ito, her writings are continuing authority. At yung dalawa na authority. Kaya ginawa ng General Conference ng 2020, pinagbotohan nila. At ito nga ginamit ni Ivor Myers, ito na. Ang nakalagay na, hindi na authoritative, continuing authoritative source of truth. Kasi nga naman, inaamin ng Adventist na dalawa ang source of truth nila. Di ba? Pag dalawa na ang source of truth, hindi may kakompetensya na ang Bible. The Bible is not enough. Kaya ang bago na ginamit ng Seventh-day Adventist ngayon, her writing speak with prophetic authority. Nung aking mga nakaraang podcast, mga few years ago,
Sabi ko, there's nothing, walang pagbabago. Ako nakita. In fact, mas na-emphasize pa nga na prophet siya. Against ito doon sa mga layman na debater ng Seventh-day Adventist na nagsasabi, wala namang sinasabi sa Ellen White na propeta siya. And kung hindi siya propeta, how come na siya magsasalita with prophetic authority? Hindi kaya yan ay alibay na lang ng ilang mga Adventist para isang tabi nila yung katotohanan na marami na rin silang nakitang mali si Ellen White. May marami na rin silang narinig at nakita na false prophecy ni Ellen White. Kaya ang gagawin ng mga defender ng Adventist dito, walang narinig sa Pilipinas yan. Inaalis nila yung title at yung claim ng prophet kay Ellen White, hindi siya nagpakilala ng propeta, siya isa lamang messenger. Eh ang tanong ko naman yan, how come na tatawagin siya ngayon? Mas pinagtibay pa ng inyong bagong statement of belief. Mas nilinaw pa nila na ang writings ni Ellen White ay nagsasalita ng may prophetic authority. Doon kasi sa fundamental belief na binasa natin kanina, wala yung adjective na prophetic. Basta continuing source of truth. Continuing authority. Pero ito prophetic . So kung siya ay nagsasalita na may prophetic authority, then ang point na ito binasa ni Ivor Myers, and then ang kanyang prophetic authority ay equivalent or equal sa authority ni Prophet Jeremiah, Prophet Isaiah, Prophet Daniel, Prophet Ezekiel. In that sense, he's equal with the author of the Bible. Ang pinagkaiba lang nila ng kanonical. Hindi nagsama sa 66 books si Ellen White. Samantalang yung nasa 66 book na isama, pero kung tatanungin mo yung kanyang authority, prophetic authority ni Ellen White na sinasabi ng statement of belief ngayon, mas tumibay pa ang paniwala natin na kapantay siya ng Bible. Right? Di ba? Sige, brother. Actually, this is one of the keys na na-realize ko na cultic yung approach . Kasi the moment hindi nga siya included sa Bible, pero if you put her side by side with the Bible and ano pa nga siya, interpreter. So kasi it connects with being a remnant church . Pag sinabi kasing remnant church, natira, hindi ba? Natira. Remnant of what? Remnant of what? Diba? Yes. Is it remnant of the apostolic church starting from Acts, the book of Acts? Remnant sila lang yung natira. Is the remnant only natira sila nung 1844, nung after the great disappointment that the Millerites were proclaiming? Before that, wala. Na si Jesus? Before that, wala. So in between 1844 and the time of the destruction of Jerusalem and then yung early church, wala sila yung remnant, parang ganun. Which part are we talking about? Anong ritaso? Kasi remnant, remaining, hindi ba? So ibig sabihin nun, mula nung 1844 before, wala. I mean, there is no such thing as Christianity in the sense na sino yung original? Original remnant of what? Yan ang namana ng INC 1914, Iglesia ni Cristo 1914. Patibasa, yung founder nila, dating Seventh-day Adventist din, si Felix Manalo. Yan ang namana na doctrine ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, pakinggan niyo ang turo ng Iglesia ni Cristo. Ang sinasabi nila, ang unang iglesia na tinayo ni Cristo, nawala. Lubusang nawala yung unang iglesia. Walang taong natira. At dahil ito'y nawala, nagpropesya si Jesus Christ sa John 10:16 na meron akong ibang tupa na hindi sa kulungan ito kasi nawala . Yung ibang tupa na yun na yung mga iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Kaya 1914 na ito yung iglesia. Paano naman yung before 1914? Wala pa lang church ang Panginoon, walang believers ang Panginoon that time. So parang ganyan ang nakuha ng INC yan, namana na sa Seventh-day Adventist, lumalabas. Bago pa lang 1844, remnant church, wala pa lang remnant ang church noon. So question, saan galing yung remnant na yun? Di ba? Anong pinagbasihan? Remnant of what? Yun ang tanong ko. Di ba?
Let's go back, Pastor. Okay. Back to the main topic. Okay. Oo. Now, ito nalaman natin, binago nila yung statement of belief, writing speak with prophetic authority, while dati, ang kanilang ginagamit ay, writing shall continuing authoritative source of truth. Wala ko nakitang pagkakaiba dito, mga kaibigan Adventist. Kaya natin binabanggit ito, kaya ko po nabanggit ito, mga kapatid. Ba't ko binabanggit itong, si Ellen White pala, hindi siya basta-basta membro lang ng Seventh-day Adventist. Hindi siya po ay merong prophetic authority, and at the same time, siya po ay merong tinatawag na authoritative, continuing authoritative source of truth. Siyempre, kung may prophetic authority si Ellen White, source of truth siya. Kaya kahit anong revise ng Seventh-day Adventist, sa kanang fundamental belief para pagkaangin at hindi masyadong mahalata na itinataas nilang authority ni Ellen White. Ito po yung sinasabi ko, mga kaibigan, na yung pagtutol ni Pastor Ivor Reyes na Adventist daw hindi pinapantay at mas bababa daw si Ellen White sa Bible. Hindi po pwede yun. Dito pa lang sa mga terminology na ito, pinapantay nila si Ellen White sa authority ng Bible. Like what I said, ang pinakaiba lang ni Ellen White sa kanyang mga writings at ang Bible, hindi lang naisama sa 66 book na Bible ang writings ni Ellen White. Pero ang authority niya with Prophet Isaiah, Prophet Daniel, Prophet Ezekiel ay isa. Ngayon, bakit ko po inuulit-ulit ito, mga kapatid na Adventist? Kasi po ganito yan. Meron ako nakitang inconsistencies sa kanilang statement. Babalikan natin ito Her writings speak with prophetic authority. Sa mga tweet, authoritative source of truth. Continuing, si Ellen White, patay na siya. Yung sinabi dito sa second part, they also made clear that the Bible is the standard by which all teaching and experience must be tested. Ito ang problema, mga kapatid. Maganda sana. Bible, yan ang standard para i-test yung teachings, experience para ma-test. But unfortunately, itong hindi aaminin ni Ivor Myers at hindi ito ang aaminin ng mga Adventist apologists at mga Seventh-day Adventist na nakikinig na sa mga pangungusap na ito ay therefore exempted si Ellen White sa test ng teachings at experience na tinitest ng Bible. Exempted si Ellen White. Hindi ba nahalata yan, mga kapatid at mga kaibigan? Kita nyo they also make clear that the Bible is a standard by which all teaching and experience must be tested. Wow, that's great, and I agree with that. Pero, ito ang isipin nyo, mga kapatid na Adventist. Paano nyo iti-test itong teachings ni Ellen White? Andyan na sinasabi na ng inyong fundamental belief na si Ellen White ay may prophetic authority. So how come iti-test pa siya ng Bible meron na siyang prophetic authority? At tinatawag ng continuing authority. So therefore may problema. Yan ang hindi na ipakita ni Pastor Ivor Myers sa inyo. So how can Ellen White with an authoritative source of truth and speak as prophetic authority by default, how can be tested by the Bible? Gets niyo ibig sabihin, mga kapatid, mga kaibigan? Exempted na siya sa teachings, sa test ng Bible. Kasi siya na nga yung sinatawag na later on, mabasahin natin. Lesser light na nga siya para dali ng tao sa greater light, which is the Bible daw. At meron prophetic authority. So paano iti-test yung prophetic authority? Tinawag na siyang propeta na may prophetic authority at authoritative source of truth. Yan po ang hindi napapansin ng maraming Seventh-day Adventist ngayon sa ating panahon. Parang si Ivor Myers, hindi niya napansin. May problema dun sa argumento na kanyang binabasa sa kanyang statement of belief. Maganda sana kung si Ellen White sana ay tinuring lang na ordinary inspirational writer,
pero hindi inspired or divinely inspired. Hindi. Sumusunod lang siya, nakaka-inspired. Maganda naman tayo. Marami tayong mga books na binabasa for devotional. Our Daily Bread, inspirational yan. Pero hindi nag-claim na inspired yung Our Daily Bread na devotional, di ba? Kung gano'n lang sana, pwede na ma-test yung teachings ng Our Daily Bread devotional. Sa isang kagaya ni Ellen White, na diniklara niya na isang propeta o may prophetic authority at authoritative source of truth, how come pa siya matetest ng inyong sinasabing Bible? Ha? How come siya itetest? Ibig sabihin, may equality na siya sa Bible in authority. O, di ba sabi nga yung fundamental belief na una, her writings are a continuing and authoritative source of truth. No. How can you test her? Kung meron siyang authoritative source of truth, how can you test that? Ha? Ang mangyayari niyan, si Ellen White pa ang magte-test katulad ng Bible. Kasi meron siyang gift of prophetic authority. Yan ang problema ng Seventh-day Adventist at hindi nakita ko yan ni Pastor Ivor Myers. Ngayon, pansinin na rin ito, mga kaibigan. Kung napansin niyo sa ilalim, minarkahan ko yung Hebrews chapter 1, verse 103. Okay? Kasi itong mga talata na nandyan sa ilalim ng mga fundamental statement ng Seventh-day Adventist, dyan nilalagay mga supporting verses di umano to prove the authenticity of the gift of prophecy under the ministry of Ellen G. White as continuing authoritative source of truth. Ginamit nila na reference ang Hebrews chapter 1 verse 1 and 3. Nakita nyo siguro. Hindi rin napansin ni Ever Mayers ito. At hindi rin ito napapansin ng mga Seventh-day Adventist, mga defenders. Kahit ako ako'y Adventist na defender noon for 24 years, hindi ko napansin itong Hebrews chapter 1 verse 1 and 3 na ito pala ang magdidebunk at ang magdidebunk sa allegedly ay prophetic authority ni Ellen White at kay Ivor Myers. So gawin natin, basahin natin yung Hebrews chapter 1 verse 1 and 3. Ba't ko nasabi na ito magdidebunk sa authority ni Ellen White? Okay? Sabi dito sa Hebrews chapter 1 verse 1 and 3. Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. Sa noong unang panahon, maraming panahon at sa maraming paraan ang Diyos daw ay nakipag-usap sa kanilang mga ninuno sa pamamagitan ng propeta. So, ang Diyos pala doon sa Old Testament, nakikipag-usap sa propeta, which is true naman. Kaya nga, almost lahat ng mga authors at writers ng Old Testament, puro prophets yan. Yan talaga mga totoong prophets at talagang sila ang representative at spokesperson ng Panginoon. God spoke to our fathers by the prophets. And how about ngayon? Sa New Testament. But, in these last days sa point nito, ito yung time na nandito si Jesus Christ. He has spoken to us by His Son. Ito na yung tinatawag natin New Testament, this age na to. Paano naman daw nakipag-usap ang Diyos at nagsasalita ngayon? Dito sa mga tao na inabutan ng tinatawag na last days o yung tinatawag natin New Testament or New Covenant era or New Covenant dispensation. Nakipag-usap daw ang Diyos by His Son. Hindi ito napansin ni Ivor Myers at mga Adventist na nakikinig ngayon. Ang laki ng pagkakaiba. Anong pagkakaiba? Kasi pala, doon sa Old Testament, propeta ang ginagamit ng Diyos para makipag-usap sa tao. Pero sa New Testament, hindi na propeta. Napansin niyo ba yun sa talata? In these last days, hindi naman sinabi na in these last days, He has spoken to us by the prophets through His Son. Ganun ba ang sabi ng talata? Hindi po. Bagkus, ipinakita nga dito ang pagkakaiba kung paano makipag-usap ang Diyos noon sa Old Testament. Ginagamit nga taong propeta. Pero sa panahon ng New Covenant, New Testament age,
nakikipag-usap ang Diyos by His Son. Hindi sa propeta. Napansin niyo ba? So, saang age ba? Saang era ba nakasakop si Ellen White? New Testament era. Ito tinatawag na in the last days. Nakipagsalita ang Diyos. Kaya lang, ang king ni Ellen White, nakipag-usap ang Diyos sa pamamagitan niya. Yun yung madalas ginagamit ng mga Adventist na sabi nga nun, Revelation 19:10, Revelation 22:8 and 9, yung spirit of prophecy, or the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Na yun daw yung ministry ni Ellen White. Pero kung si Ellen White ay legit na propeta sa ating panahon at siya ang ginagamit ng Diyos para makipag-usap sa atin, dapat hindi ganyan na nakalagay sa Hebrews chapter 1, verse 3. Dapat ang nakalagay sa Hebrews chapter 1, verse 1 hanggang 3, God in these last days has spoken to us by prophet. Hindi naman by prophet ngayon sa ating New Testament age. By His Son. Paano ngayon nakikipag-usap ang anak sa atin ngayon? Under this new covenant age. And di siyempre sa pamamagitan ng mga sulat ng mga apostol. Yung New Testament scriptures. Yan po ang paraan ng Diyos kung paano niya binabahagi ang kanyang mensahe. Unlike sa panahon noon sa Old Testament, maraming panahon, maraming ways, nakipag-usap ang Diyos sa kanyang mga ninuno sa Old Testament by the prophets. But today, hindi na sa prophets nakipag-usap. Yan ang problema ngayon ni Ellen White at ni Ayman Umayas at ng mga Seventh-day Adventists na nabiktima at naniwala na si Ellen White ay propeta. Napansin ba mga kaibigan? Nung ako'y Adventist, hindi ko nakikita yan. Pero nung natanggal na po yung veil sa mata ko at inalis ng Panginoong Jesus dahil nakilala ko na siya bilang Panginoong tagapagligtas, lumiwanag ang paningin ko. Lumiwanag ang isip ko. Nakita ko hindi nga pala propeta si Ellen White sa ating panahon ngayon. So therefore, si Ellen White, wala hong authority ng Panginoon. Hindi ho galing sa authority ng Panginoon ang pagiging propeta ni Ellen White. Kasi hindi na nga nakikipag-usap sa ating panahon sa last days by prophets Noon sa Old Testament, yes, by prophets. Pero hindi na. It is by His Son. Paano ba nakipag-usap ang kanyang anak sa atin? Hindi sa pamamagitan ng New Testament na mga tinuro niya sa apostol. Di ba? Yung mga sinunod ng mga apostol sa 27 books ng New Testament. Of course, galing yan sa ating Panginoong sa Kristo. Di ba mga kapatid, mga kaibigan? Ang anak niya ang may authority ngayon. Hindi na propeta. Kaya yung sinasabi, balikan natin yung nakakilabot na pag-aangkin ng Seventh-day Adventists. Sabi nila, her writings, Ellen G. White, Lord's Messenger, her writings are continuing and authoritative source of truth. Tapos itong year 2020, ginandahan pa nila. Ito na yung statement of belief 2020. This gift is the identifying mark of the Remnant Church, and we believe it was manifested in the ministry of Ellen G. White. Her writings speak with prophetic authority. Yun. Huli, di ba? Huli. Yung authority ni Ellen White, the prophetic authority, nasa kanyang mga sinusulat. Sa authority lang nila, yung sila lang may gawa. No? Pero hindi siya authority ng ating Panginoon. Kasi nga, hindi na nakipag-usap ang Panginoon yan by the prophet, kundi by His Son. So therefore, enough na po ang New Testament para makita mo ang liwanag at ng kaligtasan. Hindi mo na kailangan si Ellen White. Nakita niyo po ba ang ibig sabihin, mga kaibigan? So therefore, itong si Ellen White, self-proclaimed prophet na sinuportahan ng mga Seventh-day Adventists, na kawawa naman, na paniwala sila. Na prophet siya. Kaya din, anong resulta? Di mali-mali ito din. Ang dami niyang false prophecy. Di ba? Doon sa ating mga nakaraang podcast, yung Camden Vision, 1851,
sarado na hanggang 1851, saradong awa mula 1844 hanggang 1851. Wala na nang malilitas, wala nang pangangaral. Yung pala, mali. Ang dami niya false prophecy. Kasi wala nga siyang authority, mga kaibigan. At ito ang mapapansin ko. Kaya siguro napansin niya ng maraming Adventist ngayon na nag-iisip din, hindi na nila tinatawag na propeta si Ellen White. Not because they do not believe she is a prophet, but because to avoid being asked kung propeta si Ellen White, but marami siyang maling propesya. Kasi mahirapan ng mga Adventist nun na mag-defend si Ellen White the prophet. Ang dami ng false prophecy, may plagiarism pa. May propeta bang ganon? Wala. So, the best answer na pwedeng ibigay to defend the Ellen White ay totoong sugo ng Diyos. I-deny na nagpakilala siyang prophet. Yun ang ginagawa ng mga Adventist niya, which is not helpful, which is really not healthy either. Maging to si Ivor Myers, na-discipline dito. Nakita niyo mga kaibigan? So, tama lang, bumalik lang tayo sa Bible. It is intended by the Lord na ilagay itong Hebrews 1:13 na akin ninalakan para kaya po magbasa. Go to the Bible alone. This is enough to expose the disguise ni Ellen White na siya may prophetic authority. Walang authority, prophetic authority si Ellen White ayon sa Hebrews chapter 1. Kaya yung sinasabi ni Ivor Myers in defense niya. Ito yung defense pa niya, hindi namin ito sa video. Yung fundamental belief, number 1, sabi niya, the Holy Scriptures are the supreme, authoritative, and the infallible revelation of His will. They are the standard of character, the test of experience, the definitive revealer of doctrine, and the trustworthy record of God's act in history. So, kung papakinggan niyo yan, binasa ito, parang lalabas nga naman na hindi si Ellen White ang supreme sa amin ng mga Seventh-day Adventists. Ang supreme sa amin ng mga Seventh-day Adventists, sabi ni Ivor Myers, maliwanag sa aming fundamental belief. The Holy Scriptures are the supreme, authoritative, and infallible revelation of His will. Hinta muna tayo. Huwag muna kayo maniniwala, mga kapatid na Adventists. Ako'y galing dyan, at kahit pa paano nagagamit ko naman yung aking isip to analyze itong sinasabi. Kasi kung hindi nyo i-analyze itong mga sinasabi ng statement of belief ng inyong church, madadaya kayo. Mabuti na lang, binuksan ng Panginoong isip ko. Ano kung dayak dito? Itong dayak na hindi nahalata ni Ivor Myers, na asawa niya, pati ng mga Seventh-day Adventist apologists. Ang dayak dito, yung salitang supreme. Yan. Kasi porke ba sinabi ng Adventist na the Holy Scriptures are the supreme, siya lang ang authority ng Adventist? Mali. Paano kayo na-trick? Paano kayo na-magical trick dito? Paano kayo na sabi nga, speed of hand, bilis kamay at na-trick kayo, na kayo nabudol sa ating salita? Paano kayo nabudol-budol dito? Kasi pinalalabas, parang illusion to Illusion, alam mo, parang totoo nangyari, pero hindi. Paano kayo na-illusion dito? Kasi ang sabi dito, the Holy Scriptures are the supreme. O palakpakan ng agad, yes, supreme. Mali. Yung salitang supreme na yan yung nagpapatunay si Ellen White, authority din sa Adventist Church at kapanday siya ng Bible. Paano ko nasabi? Tingnan natin sa dictionary meaning ng supreme. Yung word na supreme ay sa Merriam-Webster dictionary is an adjective. Okay? Ang basic meaning ng supreme ay ano? Highest in rank or authority. Highest in rank or authority. Kung ating babalikan yung kanilang sinasabi sa fundamental belief, the Holy Scripture are the supreme. So therefore, sa Adventist belief na kinonsil, na hindi pinakita at hindi nahalata ni Ivor Myers at ng mga members na Adventist hanggang ngayong gabi nito. Kasi i-reveal ko sa inyo na may daya. So ibig sabihin, sa Adventist pala, the Holy Scriptures are the supreme. Ibig sabihin, highest
The Holy Scripture is supreme. Siya ay highest in rank or authority. What is the keyword? The keyword is sufficient. So, ano yung sabihin? Hindi pa rin ito nagpapatunay na Bible lang ang authority ng Adventist. Hindi pa rin ito nagpapatunay na ang Bible ang Scripture alone na batayan ng Adventist. Eh kasi sinabi lang nila, ang Holy Scripture ay supreme. Eh pag sinabi pa lang supreme, isa pinakamataas at highest in rank at authority. So ibig sabihin, siya yung supreme, meron pang authority na kasunod niya. Mas mababa lang sa kanya. Parang gano'n. Ibig sabihin, meron pa rin authority, meron pa rin ranggo na susunod sa kanya. Pero hindi siya pinakamataas. May dagdag, kumbaga. May dagdag pa siya, hindi siya sapat. Hindi lang siya supreme. Merong sumunod sa kanya. Naintindihan niyo ba, mga ibig sabihin ko, mga kapatid? Dapat, ang tamang term na gagamitin ninyo, mga Seventh-day Adventists, to prove na Bible lang talaga ang inyong standard. Hindi supreme, kundi the Holy Scriptures are sufficient. Pag sinabing sufficient, enough na ang Bible. Hindi na namin kailangan ng ibang authority na dapat pa nilang sundin at magpapaliwanag ng Bible. The Holy Scripture is sufficient. Dapat. Mali yung sabihin supreme. Dito ho maraming nadaya na Seventh-day Adventist na paniwala sila na ang Adventist ay Bible alone. Yung pala, hindi. Kasi pag sinabing supreme, meron pang next na authority yan. Ha? Meron pang authority yan. So, anong ibig sabihin ko dito, mga kapatid? Ibig sabihin nito, si Ellen White, compatible ito sa ministry ni Ellen White na authoritative source of truth. Ibig sabihin, dalawa ang authority ng Seventh-day Adventist. The Holy Scriptures and Ellen White. Kaso, mas supreme lang ang Bible. Pero sinasabi lang niyo. Pero in fact, yung inspiration, divine inspiration ni Ellen White, kasi hindi naman sila naniniwala na may degrees of inspiration. May mababang inspiration, lesser light, greater light. Yun nga ang pagkakamali na mamaya pag-usapan natin. Brother Toto, meron kang gustong idagdag? Comment lang po dun sa, yun nga, yung authority. Kasi sa aking pagkaintindi, nung Adventist pa ako, yun nga, pagka merong mga point of discussion, ang turo sa amin is katulad nung tinuturo ng General Conference. And also, pagka merong confusion, ang mag-i-interpret si Ellen G. White. So, ito yung spirit of prophecy. Kaya nga po magiging useless yung sinasabing Bible is the supreme authority kung may comment si Ellen G. White. Kasi ang Adventist kasi, yun nga, babasahin yun. So, at the point of confusion, may kasunod palagi yan. Mag-i-interpret. Kaya nga dapat nakalagay dyan, the Holy Spirit are sufficient. Sufficient. Enough na. Siya lang. Pero pag sinabi ng supreme, siyempre may kasunod pa yun na authority. It's so happy na siya lang highest in rank. And highest in rank. Pero meron pa authority na rank mo. Authority. Yun ang point natin yan. So yung interpreter, siyempre, kung ano yung interpretation ni Ellen G. White, yun yung susundin. Kahit na nakasulat doon. Diba? Ngayon, kung walang nakasulat doon, na sabihin nila, hindi sinabi. Like for example, sabi ni Brother Bernie, hindi naman daw exclusive kay Jesus Christ yung sinasabing nabanggit niya dito na yung Hebrews 1, 1-3, spoken through His Son. Pero hindi naman daw sinabi ni God na exclusively yung Son niya lang ang pakinggan. But yung context nga nung sinasabi, bilang simple English lang sa akin, is that nung araw, kinakausap tayo ng Diyos sa pamaraan ng mga propeta. Pero sa ngayong panahon,
Yes. kausap na natin. Kausap niya tayo sa kanyang anak. Kaya nga sa akin, siguro kung gagawa ako ng homiletics, yung sa Luke chapter 9 verse 35, nagpakita si Moises at saka si Elijah, hindi ba? To the law and to the prophets, nasa gitna si Jesus Christ. This is my son, my beloved son. Listen to him. Yeah, listen to him. So, sa akin, ang kung gagawa ko ng homiletics, sasabihin ko, ang background nito is, ang mga Hudyo kasi, centered sila sa kay Moses. Kasi Moses is their hero. And lahat ng sabihin ni Moses is concerning righteousness. Now, Moses is the one that God gave the law. Kaya nga, the law came through Moses. But grace and truth came through Jesus Christ. So what actually, for me, ang intindi ko sa Hebrews, if I'm to look into a Jewish mind, na listen to Him. Kaya nga pag binasa mo yung book of Hebrews, tuloy-tuloy yan, with regards to yung naiintindihan ng Hudyo, in particular, yung the new priesthood, di ba? Yes. In the order of Melchizedek. Ewan ko lang kung maraming Adventists kasi naguguluhan dyan. Na when there is a change of priest, there is a change of law. Hindi natin binabaliwala yung Old Covenant law. But we're just saying is we are using it lawfully today. Na when Paul said, you are no longer under the law but under grace. So listen to his son na yung fulfillment, it's not righteousness that comes from the law, but a righteousness that was revealed through the grace of Jesus Christ. Kaya nga, yun yung gospel eh. Kaso, ang dissonance, kaya nga tawag natin, di ba, cognitive dissonance is, naririnig na nila yung katotohanan, meron silang ibang pinaniniwalaan, kaya ang naririnig nila, kung ano lang yung paulit-ulit na naririnig sa loob ng kahon. Tama. So, yun yung cognitive dissonance na ang linaw pero hindi yun ang nakikita nila. So, yung sa mga ganong approach, syempre, it will always end up, Ellen G. White is the lesser light and you go to the greater light, but the argument is, why would you need a flashlight when you're out in the sun? Di ba? Lesser light. Yung araw napakaliwanag, kailangan mo pa ng flashlight para makita yung liwanag. So yun yung logic. I mean, if we were to argue and have a discussion, now why would Ellen G. White be important to you when you have the Bible? But when there is a confusion, you go to the lesser light to explain the greater light. So that for me is cognitive dissonance. Kasi nga ang linaw diba? Kaya nga sabi ni Engineer Ellie Sembrano, isa siya sa nag-test, pang-test yung righteousness naman. Actually, isa sa pang-test yan. Kaya exempted si Ellen White doon sa test ng standard ng Bible. Kasi nga, prophetic authority na siya, ba't mo pa siya iti-test? Na-point natin dyan. So therefore, meron siyang equal authority with the Bible and at the same time, pareho rin yung process of inspiration, divinely inspired. At yan nga ang pinapoint sa atin ng libro na ito, yung Adventist Today. Brother Toto. Importante ito eh. This is important. Everybody listen. Dapat listen. Ito yung sinasabi natin na the Adventist should state the proper statement or wording na dapat ginamit ng Adventist kung talagang seryoso sila at Bible alone lang sila. The Holy Scripture is the sufficient and authoritative. Iba kasi sufficient eh. And bakit nila, Brother Toto, hindi ginagamit sa kanilang mga publication at sa mga statement of belief, yung word na ang Holy Scripture ay enough or sufficient na. Alam mo ba, napo na rin yan ng May 2023, May 15, 2023 issue ng theadventisttoday.org. Okay? Ang The Adventist Today po ay mga member pa rin ng Seventh-day Adventist. Most of them are mga theologians, mga veteran, galing dito si Steve Daly. Naging editor siya nito for 10 years. So, hindi ito mga former Adventist, mga currently Adventist, mga matatalinong tao, may mga positions sa church. Ang tanong dito sa Adventist Today na ito, do Adventists believe in biblical sufficiency?
Sa Tagalog ang mga Adventist ba naniniwala na ang Bible ay sapat na, sufficient na authority? Ito yung sinasabi ko. And I'm sure magugulat po kayo na hindi ko naniniwala ang mga Adventist na sufficient ang Bible. But kung nasabi, ito po ay tanong. Dear Aunt Sevi, ito yung kanilang section dito Dear Aunt Sevi. Parang ang Sevi ay palayo ng Seventh-day Adventist. Sevi. Sabi dito na nagtanong kay Aunt Sevi, ang pangalan niya ay si Bible Believer. Protestants historically hold to the idea of biblical sufficiency. Amen to that. Yan ngayon ang pinanghawakan natin, Brother Toto, bilang mga born-again Christian. Ngayon kami mga umalis sa Adventist at naniniwala kami na wala na kami Ellen White Bible alone. We believe as Christian that the Bible is sufficient. Sapat na. Protestant historical hold to the idea of the biblical sufficiency that the Bible is the final authority for Christians, which is true, and that all other authorities are subservient to it. Okay? Talagang under siya, hindi siya pwedeng i-interpret. Our first fundamental belief, ito Adventist na to, Adventist kasi nagtatanong. Our first fundamental belief affirms that the Bible is the written Word of God given by divine inspiration, that it is the infallible revelation of His will and contain the knowledge necessary for salvation. But, listen to this, but it doesn't exactly say that it is the only authority. Ito po ang kulang sa Seventh-day Adventist statement of belief. Wala kayong mababasa ng mga Adventist ay naniniwala na it is the only authority. O ito ay sufficient na. So, tuloy natin, sabi dito ng nagtanong na Adventist, here's why I asked the question. When we talk about interpretations of scriptures, no Bible doctrines, no Bible text is ever the last word. Wala daw Bible text pagka nag-i-interpret ang mga Adventist. Hindi yung last word ang Bible. In every book, in every Sabbath school lesson, biblical doctrines must be confirmed by quotes from Ellen White. Ito sinasabi ko, problema nyo, mga Seventh-day Adventists. Tama na ho ang pagkukunwari. I even appeal to Pastor Ivor Myers. Alam ko he is so familiar with Adventists today. Tama na pagkukunwari, Ivor Myers. Because your fellow Adventists at most of these are theologians. Dito sa magazine Adventist Today ay nagsasabi, sabi nga, hindi sinasabi ng mga Adventists sa kanilang statement of belief na the Bible is the only authoritative source of truth. Wala kang mababasa niya. Walang only. At napansin daw niya na sa mga libro ng Adventist, mga Sabbath school lesson, tingnan mo nga naman. Totoo ito kasi galing tayo dyan, nakita natin. Wala silang sinasabi at kino-confirm na ito talagang sinasabi kung walang quote from Ellen White. Yun. Di ba? Ganun ang mga Sabbath school lesson niya sa Adventist. Kaya sabi nung nagtatanong, Aunt Sevi, do Seventh-day Adventists actually believe that the Bible is sufficient? O, yan ang tanong niya. Ito, pakinggan nyo ang sagot ni Aunt Sevi. Sabi dito, Dear Bible believers, you ask a very difficult question. Nahirapan siya sa tanong. Bakit meron? One which has troubled many Adventists. In fact, we Adventists, listen to this, In fact, we Adventists have not one, but two authorities that are employed by some to supersede the Bible. Although those who do so generally
deny it. Para maintindihan nyo, tatagalogin natin. Sa katotohanan lang, sabi ng article na ito, tayong mga Adventist, pero meron tayong hindi isa ang authority natin. Hindi Bible ibig na sabihin. The Bible is not sufficient. The Bible is not enough. But we have two authorities besides the Bible, may dalawa pa, that are employed by some to supersede the Bible, although those who do so generally deny it. Sino yung first na authority nila? Of course, Bible. Sino yung pangalawa? Pero sabi na, the first is, Ellen White. Ha? Hindi ito pala enough yung Bible. Meron pang authority. Ellen White. Our 17th fundamental belief says that Ellen White writings make clear that the Bible is the standard by which all teachings and experience must be tested. Di ba? Binasa natin yan. Sa inyong fundamental belief. Tapos, but in actuality, Auntie can't imagine church leaders ever saying, well, in this case, Ellen White was wrong. So we're going to go by the Bible, even in cases where her writings are acknowledged to be biblically, historically, or scientifically questionable. Ano ibig sabihin nito ng inyong Adventist student? Sabi dito, madaling sabihin ng mga Adventist na Bible is standard to test experience, doctrines. Pero sabi, in actual life, in the real life, in the real situation, ito yung sinasabi ko, double standard ng Adventist. Iba yung sinasabi ng kanilang statement, iba yung actual talaga. Sabi dito ng article nito, actually, hindi ko ma-imagine na ang sino mang church leaders ay magsasabi, sasabihin ng baba, dito sa article nito, parang mali si Ellen White dito. So dapat sundin natin ang Bible. Iwanan natin sinabi ni Ellen White. Wala daw magsasabing gano'n. Meron na ba kayong narinig? Sila Doug Batchelor, kahit si Ivor Myers, natin kinikitay ngayon, hindi ko maririnig yan na magsasabi, wow, mali nga si Ellen White dito. Tama ang Bible, dapat sa Bible lang tayo. Wala. Kahit na daw, maraming beses na, marami pong nakita sa sulat ni Ellen White na kinikilala talagang biblically, historically, at scientifically questionable. Ang problema niyan. Ito sinasabi naman ni Ted Wilson. In a discourse at the 2014 Annual Council, Elder Ted Wilson addressed this as in a sermon entitled God's Prophetic Movement, Message and the Mission and Their Attempted Neutralization by the Devil. Ito pakinggan nyo, yung sinabi ni Ted Wilson. Sabi ni Ted Wilson, on this point, you might say, why does Wilson always refer to the Bible and the spirit of prophecy? Isn't the Bible sufficient for all that we need to know? Mayroon na magtatanong si Presidente, si Ted Wilson. Bakit palagi si Ted Wilson? Palagi niyang ginagamit Bible tapos sisipi siya ng spirit of prophecy. Hindi ba pwede Bible is sufficient na lang para malaman kung ano yung totoo? Ano sabi ni Ted Wilson? Of course it is. As Seventh-day Adventists, we believe in sola scriptura. We believe that God's word is the final authority of all Christian faith and practice. And it is in that word of God that the Lord reveals his last day people would be guided by the prophetic gift. Wow! Circular argument ang ginamit ni Ted Wilson. Alam niyo circular argument. Paikot-ikot lang. Ikot-ikot lang yung argumento. At sabi ni Ted Wilson, okay lang. Ako gumagamit ako ng Bible tsaka Ellen White. Kasi pag binasa mo ang Bible, sinasabi naman ng Bible na ang prophetic gift ni Ellen White magsisilbing guide sa kanyang mga bayan na Seventh-day Adventist. In the last days, yan ang ginagamit ko rin na sagot ko nun pag nung ako'y Adventist. So, therefore, ano siya ng Bible? Sige, brother Toto. Well, here's the funny part. It's an AdventistToday.org
And then many people say hindi siya official stand ng Seventh-day Adventist. Pero binabasa siya ng Seventh-day Adventist. So here's my point. The reason why there's so much confusion inside the church is because the General Conference does not reprimand if this is official or not. Kasi it's a statement eh. Pero kung manggagaling yan sa people like us, sa former Adventist, they will comment na hindi yan totoo. Oo nga. Now, that's the irony of it eh. Hindi ba parang if it's advantageous, hindi nila papansinin. Kasi, well, it's an Adventist.org. So, Adventist Today is recognized and read by many Seventh-day Adventists. Pero kung iisipin mo, kung hindi yan official, di ba't mo babasahin? At siguro, pwede mo sabihin, hindi yan totoo. Pero hindi naman sinasabi ng General Conference na hindi yan totoo, wag niyong paniwalaan yan. Nobody reprimands them. So if I put Adventist now, tapos sasabihin ko itong mga sinasabi ko, may magre-reprimand sa akin. Sasabihin, that's not the official statement of the General Conference. Pero walang nag-reprimand eh. So that means, hindi ba, na hindi siya official statement kasi I respect what Vern is saying. It's a very, paikot-ikot lang tayo rin, circular argument na as long as hindi siya official, it doesn't matter. It does matter. Why? Because thousands, probably millions of Seventh-day Adventists read AdventistToday.org. And panahon pa namin in the 80s, binabasa na namin yan. Yung Adventist Today. Review and Herald, ganun din. So later on, if you read Review and Herald or yung Adventist Today, that would be imprinted in the mind. Like you, probably hindi mo pa nababasa yung mga nabasa na rin namin, then you keep on arguing on something that you've not read or studied kasi nga, it's an argument that ang basis mo will be the reality coming from the worldview of probably the Great Controversy. I don't know, Vern, have you read The Great Controversy? Have you read The Great Controversy? Probably you have. So, yan yung mga sinasabi namin na pag hinimay mo siya mabuti, sa dami ng sinabi ni Ellen G. White, ang dami nang nagko-contradict, tapos ayaw maniwala ng Adventist kasi kung ano lang yung makover nila, yun yung katotohanan. Siyempre, pag inano mo, bakit nagkakakontra-kontra yung mga sinasabi ni Ellen G. White tapos dinidefend pa? Alam mo, ang pag-defend, ang kakapal ng libro. For a layman, hindi niya kakayaning basahin yung mga 400 to 700 pages of in defense of Ellen G. White. Pero ako, yun ang binibili ko, sinukolekta ko mga libro noon. Yun ang binabasa ko talaga. I want understand. Pupunta ako ng Amerika just to buy those books. Now, going back to AdventistToday.org, might as well disregard this and don't believe, I mean, huwag niyo na paniwalaan ito. Ba't pa may AdventistToday.org na may nod ng General Conference kung hindi naman to pwedeng gamitin ng source, di ba? Ang pinagkaiba kasi nitong Adventist Today sa Adventist Review. Adventist Review talagang sponsored ng General Conference yan. At yan is talagang naka-filtered kung ano yung article na tinatanggap ni Papa Burlang sa Adventist. Ang Adventist Today, independent yan. Adventist Today. Mga Adventist pa rin umawak, mga scholars nga yan eh. Ngayon, ang maganda sa Adventist Today, dahil siya independent, kahit yung mga questionable na galing sa mga scholars ng Adventist, na kini-question lang aral ng Adventist, na ipapublish nila dyan sa Adventist Today. Samantalang sa Adventist Review, ay binaban yun na mag-publish ng mga ganitong questionable. Kasi gusto nilang malinis lang yung puro mga pabor lang sa kanang, which is not good also. So, ang Adventist Today, although hindi siya official publication ng Seventh-day Adventist, but mga Adventist pa rin, members pa rin ng mga Adventist yan. At so happen, mga Bible scholars sila, at bukas ang kanilang isip, marami silang nakikita questionable doctrine po dyan sa Adventist. Kaya ito pong, kasi hindi mo mababasa itong, Brother Toto, hindi mo mababasa itong article na to, natin binabasa. Hindi papayagan ng Adventist Review na i-publish sa kanilang magazine yan eh. Bawal yan eh, pero maganda na. Buti lang may Adventist Today na independent at may liberty. Na ilagay dyan kung iniisip. Kasi bawal sila dun mag-publish Adventist Review. Maganda, totoo naman sinasabi nila.
O kaya nga sinasabi natin dito sa ating article, Brother Toto, ang kinikilala sa Adventist Today na authority, siyempre, Bible authority, pangalawa si Ellen White. Then, pangatlo, yung General Conference. General Conference. Yeah. Yung sabi dito, Official yan. Official to, Sabi dito, by this definition, Sola Scriptura includes the writings of Ellen White. Auntie will be blunt. As long as no Adventist has freedom to hold a biblical doctrine which Ellen White didn't approve, Ellen White is effectively above the Bible. Listen to this. Ito ang tinatopic natin ngayon. Dinidebunk natin yung sinasabi ni Pastor Ivor Myers na ang Bible ay supreme. Si Ellen White, iba pa yan, kaya mali yan, paratang lang yan. Yan ay sinasabi ng false. Pero dito mismo, sa independent magazine ng Adventist, na ngayon mga members pa rin ng Seventh-day Adventist, may mga katungkulan pa to sa church nyo. Kaya lang hindi sila makapag-voice out doon sa Adventist Review. Kaya dito sila nagbo-voice out. As long as no Adventist has freedom to hold a biblical doctrine which Ellen White didn't approve, Ellen White is effectively above the Bible. Habang daw walang sino mang Adventist ang may kalayaan na manindigan sa isang doctrine sa Bible na hindi approved ni Ellen White, pag hindi approved ni Ellen White pero naninindigan pa rin siya, yun, doon mo masasabi, wow, the Bible is higher than Ellen White. Pero kung walang Adventist, kung walang Adventist na nagsasabi, mali si Ellen White tama ang Bible so hindi ko nasusundin si Ellen White, may problema. Kasi as long as no Adventist has freedom, may kalayaan na maniwala sa doktrina na hindi sinasagliyon ni Ellen White, ibig sabihin, parang Adventist ay sabihin niya na ito ang tama at i-uphold dahil itong turo ng Bible, kailangan pang i-approve ni Ellen White, talagang si Ellen White ang nagpa-fact check. Siyang authority. Siya'y tinatawag na above the Bible. Kasi hindi final yung Bible Nakita ng isang Adventist, halimbawa, ito pala sinasabi na maliwanag ng Bible. Pero since hindi approve si Ellen White, hindi ko pa rin pwede ituro. Wow. Ano yung sabihin nun? O di mas mataas si Ellen White. Si Ellen G. White pa rin. Yun nga Ang pananaw kasi, again, we call it the worldview. Ang worldview ng Adventist, pananaw nila, yun nga, being a remnant, and the sign of which is having one prophetess, and yun nga, itong Great Controversy book, which is very emphatic doon nga sa paghihiwalay ng yung three angels message. So yan yung worldview. Kahit anong paliwanag ng Bible, yun na yun. Ang worldview ng Adventist, mahirap talagang ibagin kasi yung pinaka-gospel is the mark of the beast, Sunday law, and yun nga, yung Sunday keeper versus the Sabbath keeper. So yun lang ang gospel ng Seventh-day Adventist. Kahit anong discussion ko, they'd say righteousness by faith, salvation by grace through faith, hindi nila ma-define. Kasi pag sinabi mo ang salvation is by grace through faith and you need to have yun yung personal relationship with Jesus Christ. Baliwala yung relationship mo kay Jesus Christ. Tama yun. Kung hindi mo kinikip yung Sabbath. So sabi ko, okay. So, Sabbath ang salvation. Di ba? Yun yung logic ko. So, pagka hindi mo tinanggap yung 7th-day Sabbath, pag sinabi mo, ang Sabbath ko si Jesus Christ, hindi ka pa rin masisave kasi mas importante yung araw kaysa kay Jesus Christ. Hindi Jesus. Hindi. Oh, yun ang iba. Kasi halo-halo na nga Tapos, pag kami Jesus ka, magkikip ka ng Sabbath. Sabi ko, parang, so fulfillment na nga si Jesus Christ. So, ang worldview pa rin, babalik at babalik, ang gospel is hindi yung si Jesus Christ. Ang gospel is, ang idol is ang day, hindi yung person. The second authority, kanina si Ellen White, the second authority is the church itself. Bruin mo, yung church mismo. General Conference leadership takes very seriously a statement from Testimonies, Volume 3, page 492. Salita ni Ellen White to.
Ang sabi ni Ellen White tungkol sa authority ng General Conference. When the judgment of the General Conference, which is the highest authority that God has upon the earth, o the authority na naman to, exercise private, the independence and private judgment must not be maintained, but be surrendered. So pag ang General Conference daw, in session, nagsalita, at nagsalita na authoritative daw, highest authority, ito na boses ng Diyos sa lupa. No? Biruin mo, ha? Upon the earth, the highest authority upon the earth. Nasaan ang Bible dyan? Kung ang Bible Supreme, meron pa palang highest authority. So ilang authority na yan? Ha? Kaya yung private independence, yung private judgment ay hindi dapat panatilihin. But isuko kung ano ang sinasabi ng General Conference. Sabi pa niya, if the General Conference can vote the meanings of scriptural texts into fundamental doctrinal statements by which the belief of members and church workers are measured, affecting their membership or employment, then the General Conference has placed itself above the Bible. Biruin mo nga naman. Pag ang General Conference daw, ibinoto nila na ito po ang tamang interpretation sa talatang ito. At ito ang magiging fundamental belief at part natin. Kasi yung 28 fundamental belief, pinagbotohan ng General Conference yan eh. At yung mga Bible verse na nilagay na. So, walang members ng church at workers ang pwedeng magpalit dyan. Kasi highest authority ng earth eh, General Conference. Kaya daw yung fundamental doctrinal statement na pinaniniwalaan ng mga members na Seventh-day Adventist ngayon, mga church workers, mga pastor, diyan sila sinusukat kung sila ba totoong Adventist o hindi. Affecting their membership or employment. Maapektuhan diyan kung sila mananatiling member o hindi, o kung sila may employed yung mga pastor o matatanggal. Therefore, ang final authority is not the Bible, but the General Conference has placed itself about the Bible. Kaya ang sabi dito, so Auntie believes the answer to your question, yung tanong kanina, itong binabasa natin. Do Adventists believe in the Bible is sufficient or sapat na ang Bible? Sabi nung tanong. Ang sagot niya, sabi niya, Auntie believes the answer to your question is a simple no. Adventists do not hold to the sufficiency of Scripture. No matter what the fundamental belief says, it is subject to both Ellen White and authority of the General Conference. O paano niyo papaliwanag ngayon yan? Question, Pastor. Sige po. Ito bang sinulat na Adventist Today, kinalens ba yan? Kasi it's carrying the name adventisttoday.org. So it's an organization recognized yan as part of the Adventist publication, pero hindi official. Was there any point na ito challenge at sinabing hindi totoo yan ng General Conference? Wala, hindi ba? Hindi challenge to eh. Hindi challenge. Ang mga nagcha-challenge lang dito, yan, katulad nila Iboy Myers, sila Vern Lloyd, yung nagtatanong sa akin, challenge na ito. Pero kasi hindi na kaya i-refute to. Okay. Challenge na katulad to si Vern Lloyd, sinasabi niya authority in terms of other conference, which is no bearing here in what we are talking about. Ibig sabihin, hindi naintindihan ni Vern yung ating pinag-uusapan. And I'm sure ang point ni Vern kasi is authority lang over other conferences. Hindi niya sinasabi na authority overall, na yun yung magiging doctrinal position. Ito na nga, naka-highlight pa natin. Highlight ngayon. But I think it will take time kasi nga siyempre. Yeah, sabagay. May mga siyempre, biro mo, he was born an Adventist, he was raised an Adventist. Everything he heard all his life was about Adventism. Ngayon, ako, in an honest opinion, yun nga, he should now try to say, okay, I was born and all my life, ito lang yung I need to test now. Ito lang yung alam ko. I need to test now based on other opinions of people who are non-Adventist and who are former Adventist. Ano yung mga opinion nila? Kasi at the end of the day, this is
involving your salvation. Amen. If you Tama. say you are saved by grace through faith, and yet you do not believe that today you can say, I am saved by the precious blood of Jesus Christ, then you are basically saying hindi sufficient yung ginawa ni Jesus Christ at the cross. Tama. Now, the Adventist doctrine of investigative judgment puts another step which is not biblical. May Kaya second. nga, ang tanong natin, naintindihan ba niya yung how many times na natin inuulit na hindi naniniwala ang Adventist na ang Bible ay sufficient? Kasi lagi niyang inuulit-ulit, supreme. Supreme is okay. Naintindihan niya The daw. term supreme is not enough to answer the question, does the Adventist believe in sola scriptura? Yeah. Hindi yan ang sagot eh. Ang gusto kong malaman, bakit sa inyong statement of belief, never ninyong ginamit na the Bible is sufficient and authoritative source of doctrine and test of fellowship. But yung ewan ko, pero ako maliwanag naman sinasabi natin kanina pa, 2 hours ago siguro, na itong mali sa Adventist, hindi nila sinabi, kasi kay Ebermeyer, siguro mahalata niya to, wala siya sinasabi na sufficient ang Bible eh. So, pag sinabi mo na supreme lang siya, papasok pa rin dyan ang authority ni Ellen White. Papasok pa rin dyan ang authority ng General Conference at authority. So, lalabas, kung di man sila equal ang Bible, Ellen White in the General Conference, mas mataas sila, sabi ng Adventist today. So, may problema sa inyong statement kasi, sa bagay, naintindihan ko naman, mahirap sa mga Adventist talaga matanggap yung sinasabi. Ang point of view, legal term nga eh. Kasi nga, at the end of the day, di ba, when we talk about salvation, yung law ang pinagbabasihan ng Seventh-day Adventists as a sign that you are to be saved pa lang kasi hindi pa sila saved na yun nga, to keep the commandments of God, which is again going back to the law. So kung legal term lang, mahirapan talaga ma-save ang Adventist kasi based on I'm talking to Vern, no? Pagka sinabi mong legal and you go back to the legal aspect of the Ten Commandments, you need to understand that you and the rest of the Seventh-day Adventist Church are not keeping the Ten Commandments. Exactly. And on the legal aspect, you have to look at the details of what is how to keep, di ba, yung mga ganong ano. Please continue to pray for us. Na-cover natin ngayong gabi, number 1, yung na dinefine natin yung tinatawag na poisoning the well. Hindi pa applicable sa amin yan. Ang applicable sa poisoning the well, yung mga hindi pa, napapakinggan kami, pero sinusubong kaming siraan. Yun nga po, nakakalungkot. Pero mahal namin kayo, gusto namin na makita nyo yung katotohanan. Nasagot natin ngayong gabi, yung the Bible is supreme, pero is not sufficient. Lagay niyo sa isip niyo yan. So the Adventist, ang Bible supreme, but is not sufficient. Pag sinabi siya yung Bible supreme, ibig sabihin, mas mataas lang siya, pero may susunod siyang mga authority. Sa hierarchy of authority sa Adventist. Kaya diyan papasok si Ellen White. Hindi kayang sabihin ng Adventist na ang the Bible is sufficient kasi mawawala ng lugar si Ellen White. Yan ang gusto nating sabihin niya, Brother Toto. At yun nga, binasa natin sa Hebrews chapter 1, 103, na sa Old Testament, ang Diyos sa iba't ibang panahon, iba't ibang paraan, nakipag-usap sa pamamagitan ng propeta. Pero sa panahon ngayon, sa tinatawag na last day, o New Testament age, is not prophets anymore, but through His Son. No? Through His Son. So, kasi kung prophet pa rin yan, dapat through His Son, by the prophets, ang sinabi. Pero wala na eh. Walang lugar si Ellen White. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, purihin natin Panginoon, binigyan tayo ng kanyang salita. The Word of God is enough. And it is the final authority, inspired the Word of God. Sufficient yan. Yan pa lang sabi ng 2 Timothy, di ba? The Scripture is sufficient, no, to make man complete and perfect by its teachings. Napakahalaga ng Bible. Balik na tayo sa Bible. Iwanan natin ibang authority na wala talagang authority. Yan lang.